Next topic ko is the difference between a recruiter and a sponsor. Ito guys, tatamaan ka dito. Or pwede kang matamaan, pero okay lang yan. Diba? Kasi next year, mag-2021 naman yan, pwede kang magbago. Tama ba? Okay lang kung ginagawa mo dati kasi hindi mo alam. Pero ngayon, dapat yung itatopic ko ngayon, pag nalaman mo, dapat kailangan magbago ka. Okay? So, first topic natin is yan, recruiter. Sino dito yung mga recruiter? Ang mga recruiter na to, ito yung mga not professional network marketer. Okay, bakit hindi sila professional? Sila yung mga result-oriented. Ang gusto lang kumita agad ng malaki, pero ayaw nila dumaan sa proseso. Mostly sila yung gumagawa ng mga mali. Tama? Gustong kumita lang ng malaki. Gusto, uy, mag-join ka, ganito, ganito, ganito. Ang malupit dito, pinapangako na kahit ano. Suntok sa buwan. Ito, pag sumali ka dito, mag-15 accounts ka, kikita ka agad ng milyon. Wala ka pang gagawin. Di ba? Nangyari ba yon? Wala kang gagawin, kikita ka ng milyon ka agad. Di ba? Lahat ng gusto nilang sabihin, lahat ng pwede nilang sabihin para makonvince ka lang, para sumali ka lang, para kumita sila, gagawin nila yan. Bakit? Ang focus nila ay kumita, kumita, kumita. Okay? Sila yung nakafocus sa numbers game. Naniniwala sila pag marami silang nare-recruit or marami silang leader o na-invite sa negosyo, naniniwala sila, nayayaman sila. Naniniwala sila na sa dami ng na-recruit nila, kahit hindi nila turuan, may lalabas na agila. Okay? Sila yung hindi alam magpa-meeting or hindi nila alam i-keep yung leaders nila or yung napa-member nila. Okay? Ito yung mga networkers na hindi kayang magpa-meeting. Diba? Kaya napakaswerte mo sa mga leaders mo. Diba? Yung mga leaders kayo na nanonood, kung yung mga uplines yun, nagpapa-meeting sa inyo. Kasi sila yung mga malulupit na leader. Okay? So ano ito yun? Sila yung heavy hitter. Diba? Gustong kumita ng malaki ngayon, 100,000. Pero hindi nako-consistent. Sila yung mostly ito yung nagkakaroon ng maraming attrition. Nawawalan ng leaders. Diba? Hindi kumikita. Diba? Yung pag kumita ng 100,000, next month, magti-10,000 ulit. Inconsistency. Diba? Yung mga salesman type, ito ko yung sinasabi ko na salesman type, ito yung mga baliw-baliwan lang. Diba? Binabaliw ka lang, ito, kikita ka. Kita ka. Diba? Pagkatapos ng kumita, siya nawala. Diba? Tama yan? More on competition. Ayaw nila na kumita. Meron ako nakausap nung karaan, umuwi ako sa Nueva Vizcaya, merong mga ibang grupo daw, kwento lang to merong ibang grupo daw, isang grupo na ayaw nila na kumita yung leaders nila. Sabi ko, nagtatawa, ano ba yan? Bakit ayaw nila? Kasi nasasapawan daw yung upline o yung mentors o yung taong nag-invite sila. Ayaw nila na ganun. So ang ginagawa nila, hindi nila kahit kumikita yung mga leaders nila, ang ina-awardan lang yung sarili nila. Na sila lagi dapat yung malupit, sila lagi yung bida, di ba? So ito yung mga mahilig sa fame. Itong mga recruiters na to. So yung mga recruiter na to, sila yung, sasayin na lang natin, hindi kayang maglabas or hindi kayang magbigay ng oras para sa mga taong in-invite nila. Hindi nila kayang kahit isang oras lang i-motivate yung leaders nila, hindi kayang isang oras lang makausap man lang yung mga leaders nila. Kasi ang thinking nila, sayang yung oras, imbis na kausapin kita, i-motivate kita, dami mong sinasabi, di ba? Mag-invite na lang ako, kikita pa ako. Yun yung mga thinking ng mga recruiters na to. Di ba? Ayaw nilang makinig sa mga goals, ayaw nilang makinig sa mga pangarap ng mga leaders nila o yung mga napamembers nila. Okay? So, next, ayaw nila na maglabas ng effort. Diba? If ever may nagpapatulong na leaders na grupo, yung leaders nila, ay mga member nila, mentor, pwede bang turuan mo ko? Ano ba to? Itong paano ba mag-present? Paano ba ganito? Sabi na, naku, aralin mo sarili mo. Diba? Kasi ayaw nilang mag-effort man lang sa leaders nila, ayaw nilang puntahan para turuan yung mga leaders nila. Or ayaw nilang magbigay ng trainings para sa leaders nila. Okay? Ito yung mga leaders na ayaw din maglabas ng pera. Or siyempre dito pag nag-build ka ng gusto mong lumaki yung grupo mo, at least maglalabas ka pa rin ng pera. Diba? Gusto mong palakihin yung grupo mo, gusto mong palakihin yung organization mo, at least naglalabas ka pa rin ng pera. Ito yung mga recruiter. Yung recruiter na to,
hindi kayang maglabas ni singkong diling. Maglalabas lang sila pag alam nila nakikita sila. Pero pag alam nila hindi sila kikita, hindi sila maglalabas. Okay? So alam nyo na, yan yung recruiter. Okay? Kung meron kang ginagawa dyan ngayon, itatapik ko naman yung sponsor. Okay? Sponsor. Next, Master. Sponsor, ito naman yung mga professional network marketer. Bakit nga ba sila professional network marketer? Ito yung mga process oriented. Di ba? Ano ba yung process oriented? So, ang process oriented, ito yung accept nila na lahat ng bagay may proseso. Sa pagyaman, alam nila na may proseso. Walang biglaan. Di ba? Hindi yung mamaya kikita ka agad ng milyon. Hindi sila naniniwala. Naniniwala sila na kahit paunti-unti. Kaya nga dito sa Ultimate Eagle International, process-oriented tayo. Sa Elite, kikita ka muna ng 5K, 10K, di ba? Tapos mag-hit ka ng 20K, 30K, 40K, 50K, hanggang 100, 200, 300, hanggang pataas ng pataas ng pataas. Nag-iiba yung challenge, nag-iiba yung hinihit na income. Kaya ganun kaganda yung grupo natin. At the same time, very good in keeping. Pansin nyo, dito sa grupo natin, ang ginagawa natin is almost nagpapamiting tayo sa mga leaders natin. Ang turo ni Upline RTD sa atin, at least nagpapamiting ka sa grupo mo ng twice a week para makip mo sila, malaman mo kung ano ba yung gusto nila ano ba yung mga goals nila, ano ba yung nangyayari na sa kanila, ano yung mga pwede mong maitulong sa kanila, ano yung mga programs na gagawin nyo para sa ikakaganda ng grupo nyo. Okay? So, consistent na ginagawa yung meeting at hindi nawawala. Okay? So, next, ito yung mga teacher type. Yung teacher type, sila yung always na naka-guide lagi. Anong ginagawa ng mga teachers? O yung mga mentors and coaches natin na lang. Di ba, tinatawagan ka pa nga eh. O partner, kumusta ka na? Ano nang ginagawa mo? O, alam mo na ba mag-present? O, hindi pa po, ganito mag-present, tuturuan kita. Di ba? Tinuturuan yung mga leaders nila, ginagawang estudyante yung mga bagong members. Hanggang hindi natututo, tinuturuan. Hanggat hindi kumikita, pinupush, tinuturuan. Tama ba? Di ba? So hindi sila yung heavy hitter, hindi nila ginugol na kumita kagad ng malaki. Ang ginugol nila, step by step, matuto muna. Di ba? Hindi yung pagka nagsumali yung leader, oy, kailangan pag sumali ka ngayon, kailangan meron ka na kagad invite. Di ba? Hindi pa nga tinuruan kung paano gawin yung negosyo. Hindi pa nga nineko, di ba? Hindi pa nga wala pang orientation eh. Gusto ko agad magka-pay in. Di ba? So more on cooperation. Dito nagtutulungan, tandaan natin, para mas mabilis kang mag-success. Kailangan mo ng ibang tao. Kailangan mo yung mga maraming tao para mas mabilis ka na maging successful. Tama ba? Then last, guys, relationship business. Ito yung the best talaga. Relationship business. Huwag mong ituring na yung mga sumali sa'yo, part lang ng grupo mo. Huwag mong ituring na yung sumali sa'yo, na naging ambag lang doon sa grupo mo para kumita ka lang. Ituring mo yung mga sumasali sa grupo mo bilang isang extension or bilang isang pamilya mo. Bilang isang extension ng family mo. Inaalam mo kung kumusta sila. Kinukumusta mo yung buhay nila. Diba? Nakikinig ka sa kanila kung ano yung gusto nilang sabihin, kung ano yung mga nararamdaman nila. Okay? Nakafocus ka sa result nila. Nakafocus ka na tulungan sila para magka-resulta. Di ba? So ito yung mga sponsor na to, hindi nakafocus sa sarili nila. Sponsor nakatutok sa leaders nila. Tinuturuan nila na kumita. Ang manda dito, pag kumikita yung left, kumikita yung right, ano kaya nang nangyayari sa kanila? Yung left, nakabili ng barko, yung right, nakabili ng barko, ano kaya mangyayari sa sponsor? Makabilhin na yung dagat, yung aeroplano na, no? Di ba? So, ang malupit dito, pero yung ginagawa ng iba, ang ginagawa yung mga core leaders nila, alam natin, sobrang dami naman ng mga organization or grupo niya, ang ginagawa yung, at least yung core leader, inaalam yung mga birthday. Di ba? Alam ba ng appliance yung mga birthday nyo? Di ba? So, pagka ikaw yung nasa ilalim, medyo
Paano mo na? Pag at least yung mga core leader, dapat inaalam mo. Pag ikaw yung leader tayo, inaalam mo kung ano yung mga birthday nila. So malupit dito, may nakita ko ang ginagawa, sinusulat pa nga eh. Ilan ba ang anak, taga saan, di ba? Para pag may mga situation, kung sakali may bumagyo, sakali na bagyo ang Zamboanga. Uy, nabagyo ang Zamboanga. Di ba taga Zamboanga? Kumusta naman ang Zamboanga? Hindi yung mamaya nakita ka lang kayo, kumusta na? May paying ka na ba? Diba? Di mo pa nga natanong kung kumusta siya, no? Katatapos pala ng bagyo sa kanila. Diba? At least nakikita mo, alam mo kung ano yung nangyayari sa kanila. Ano ba yung buhay nila? Okay? So, ngayong Pasko, diba? Katatapos lang ang Pasko sa mga full-timers, diba? Mga full-timers, diba? Maraming mga uplines, maraming mga coaches and mentors natin nakasama nyo na nagpasko dito sa Maynila. Tama ba? Kasama ba yung mga mentors and coaches nyo? Diba? Karamihan ng mga mentors and coaches nyo kasama mas maraming oras na kasama na yung leaders nila. Okay? Yung bihira na nga lang umuwi sa probinsya, makasama lang yung mga leaders nila. Diba? Hindi na nga masyadong nakakaanawan yung mga family nila sa probinsya eh. Mas maraming oras yung nilalaan para sa inyo para kumita. O nilalaan sa leaders nila para kumita talaga. So yun yung sponsoring. They are taking responsibility or nagtitake sila ng responsibilidad sa lahat ng mga sumasali sila. Iniisip nila, anak nila yon. Iniisip nila, kapag nagkaroon ng achievements yung anak nila, sobrang saya nila. Diba? Pag kumikita yung mga leaders nila, sobrang saya nila. Diba? Pag umaakyat yung mga leaders nila, na-awardan, sobrang saya nila. Kahit nalalampasan na sila, kahit sabi mo, kumikita ng mas malaki yung leader mo or leader nila kaysa sa kanila, masaya pa rin sila. Bakit? Ang feeling nila, parents sila ng kanilang anak. Ano ba yung feeling mo pagka yung anak mo nag-graduate? Okay? Ano ba yung feeling mo pag yung anak mo na-promote? Ano ba yung feeling mo pag yung anak mo kumikita ng malaki? Di ba proud ka? So ito yung mga sponsor, ganon yung feeling nila. Okay? Kasi ang bilis lumaki yung grupo nila. So ang malupit, yun yung ginagawa natin dito sa Ultimate Eagle International. Tama ba? So yun yung tinuturo sa atin ng mga mentors natin. So pag na-apply mo tong mga teachings na to, na-apply mo sa sarili mo, 2021, I assure you, lalaki talaga yung grupo mo or yung pamilya mo. Diba? So, tapos na po ako sa aking topic. Yan. So, masasabi ko lang, ako si Jason Daulayan ang nagsasabing, kung gusto mong magbago ang iyong resulta, kailangan mong magbago muna. Be a professional network.